Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang babae. Marga ang kanyang pangalan. Palaging sawi sa pag-ibig. Palaging hindi pinagbibigyan ng tadhana na mahanap ang kabiyak. Isang araw, sinukuan na lang niya ang paghahanap sa lalaking totoong magmamahal sa kanya. Matapos siyang mabaon sa utang dahil sa isang lalaking nagpanggap na mahal siya. Si Marga ang umako ng lahat ng pagkakautang ng lalaking ito. Kapalit nun ay ang pangakong papakasalan nito si Marga. Pero hindi natupad ang pangakong iyon. Nang maubos na lahat ng pera ni Marga, saka naman nagmadali ang lalaking ito na takasan siya. Hindi na nakitang muli ni Marga ang lalaking iyon. Dinamdam niya ang muli niyang pagkabigo sa huling pag-ibig na naranasan niya. Kaya naman natagpuan na lang niya ang kanyang sariling naglalakad sa isang sinauna o matandang tulay na hindi na dinadaanan pa. Panahon pa ng Kastila nang maitayo ang tulay. Pero hindi iyon natapos at hindi na rin nagamit pa ng mga tao. Matibay pa rin ang tulay. Kung mapapadaan ka ron sa umaga, maririnig mo ang mga nag-aawitang mga ibon na sumasabay sa agos ng mabatong ilog. Napapalibutan din ng mga matatandang puno ang tulay. Para sa iba, napakagandang pagmasdan ang kinaroroonan ng sinaunang tulay. Pero para sa ilan, nakakatakot iyon at tila may hiwaga sa paligid ng tulay na mahirap ipaliwanag. Pero para kay Marga, ang tulay na iyon ay ang daan niya patungo sa kabilang buhay. Ayaw na niya. Gusto na niyang makatawid sa ilaw. At ang sinaunang tulay na iyon ang nakikita niyang daan para ron. Pasado 10:00 na noon ng gabi. Madilim na ang kapaligiran. Wala na sigurong dadaan pa. Nakaharap siya sa kung saan umaagos ng malaya ang ilog. Wala ng mga ibon na nag-aawitan. Tanging ang mga sanga at dahon na lang ng mga matatandang puno ang maririnig sa kapaligiran. Handa na siya. Handa na siyang tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay. Nakita niyang mabato ang ilog at tama lang iyon para siguradong matatapos na agad ang kanyang buhay sa isang iglap. Aminado siyang may kaba pa rin sa puso niya kahit sigurado ng kanyang utak sa gagawin. Kaya siguro natagalan pa siya bago makatalon. At nang magpasya na siyang ituloy ang plano ay biglang may humawak sa kanyang braso. Kinagulat iyon ni Marga. Agad siyang napatingin sa taong humawak sa kanya. Isang matangkad at maputing lalaki. Singkit. Nakasuot ng puting kamesa de chino at itim na pang-ibaba. Walang sapin ang mga basang paa na akala mo'y matagal na nababad sa ilog. Sino ka? Tanong ni Marga. Doon palang bumitiw sa pagkakahawak sa kanyang braso ang misteryosong lalaki. Ako si Manuel. Mahigit 100 taon na akong bantay ng tulay na ito. Ikaw, sino ka? Liham ng gabi. Liham ng gabi. Bata pa lamang si Marga nang mabuksan ang kanyang third eye. Naganap iyon nang mahulog siya sa puno ng kaimito sa kanilang bakod. Mula noon, kung ano-anong hiwaga na ang kanyang nakikita. Mula sa mga engkanto hanggang sa mga duwendeng nakikipaglaro sa kanya. Naging normal na iyon para sa kanya.
Kaya hindi na siya nakaramdam ng takot nang magpakilala si Manuel sa kanya. Kakaiba, hindi ba? Isang multong halos 100 taon nang patay ang kaharap mo. Bakit hindi ka man lang makakaramdam ng kahit konting kilabot? Siguro para sa iba, oo. Pero para kay Marga, normal na iyon. Diretsahang sinabi ni Marga ang planong pagpapakamatay. At itinaboy na nga niya si Manuel para magawa na niya iyon. Pero muli siyang hinawakan ni Manuel sa braso. Pinigilan kung ano man ang plano ni Marga. Ewan ba ni Marga, pero napasunod na lang siya ni Manuel na wag ituloy ang pagpapakamatay. Parang makapangyarihan ang titig ng binata na sa tingin niya ay kaedad lang niya ito nung nabubuhay pa. Inaya siyang maupo ni Manuel. Sumunod muli si Marga. Nakaharap pa rin sila sa maliksi at maingay na ilog. Siguro dito ka namatay sa tulay na to, no? Tahasang tanong ni Marga. Ngumiti lang si Manuel at saka tumingin sa paligid. Hindi lang ako. Marami kami. Sinundan ni Marga ang tingin ni Manuel. Nagulat siya nang makita ang iba't ibang mga multo sa paligid. Mga kaluluwang ligaw. Pinagmasdan ni Marga ang bawat multong nakikita niya sa tulay. Karamihan ay paikot-ikot at yung iba naman ay nakaupo at nakahiga sa tulay. Base sa kasuotan nila, nabuhay ang mga kaluluwang iyon sa panahon ni Manuel. Meron ding mga gwardya sibil na palakad-lakad habang hawak ang kanilang mga armas. May mga babae din na tila nabuhay nung panahon ng Kastila. May paineta sa ulo at hawak pang abaniko. May mga batang mukhang naging biktima nung panahon ng Hapon. Napakasakit nung tignan. May mga magsing-irog na nasa dulo ng tulay at nakalilim sa mga matatandang puno. Marami pang iba. Maski na mga engkanto at kapre ay andun na at malayang nakikihalubilo sa mga ligaw na kaluluwa. Katulad ng dati, hindi pa rin nakaramdam ng takot si Marga. Nakikita ba nila ako? Tanong niya kay Manuel. Tumango ang binata bago sumagot. Magpapakita lang ang mga kaluluwa sa mga pinili nila. Hindi na muling umimik si Marga sa naging sagot ni Manuel. Kaya nagsalitang muli ang binata para lang mabasag ang katahimikan. Nakikita mo ba ang mag-iina na yon? Turo ni Manuel sa isang babaeng nasa edad 40 na siguro. Akay-akay nito ang 2 batang lalaki. Para silang may hinahanap sa ilog. Sino sila? Tanong ni Marga. Hindi pa rin ito tinatanggal ang pagkakatitig sa mag-iina. Nabuhay silang mag-iina nung panahon ng Hapon. Nagpakamatay din sila para hindi mahabol ng mga sundalong Hapon. Tinulak ng nanay ang 2 niyang anak sa tulay na to. Nang masigurong patay ng mga anak niya, saka naman siya sumunod. Tumalon na rin siya. Muling nagtanong si Marga. May hinahanap ba sila sa ilog? Tumangumuli si Manuel. Hinahanap nila ang kanilang padre de pamilya sa ilog. Tumingin si Marga sa ilog. Bakit hindi mo sila tulungan na hanapin sa ilog na to ang padre de pamilya nila? Di ba, ikaw ang bantay ng tulay na ito? Para sana magsama-sama na sila. Umiling lang si Manuel at saka sumagot. Mali ang akala nila. Sa ibang ilog pinatay ng mga Hapon ang padre de pamilya nila. Liham ng gabi.
Hindi na nga naituloy ni Marga ang pagpapakamatay. Natakot na siya. Ayaw niyang magaya sa mga kaluluwa sa tulay na hindi na alam kung saan patungo. Mga kaluluwang akala ay makakatawid sa liwanag, pero kadiliman pala ang inabutan. Umuwi na si Marga para magpahinga pero nangako siyang babalik sa tulay para makipagkwentuhan ulit kay Manuel. Iyon ang paraan ni Marga para maibsan ang lungkot na nararamdaman. "Hihintayin kita," sabi ni Manuel kay Marga. Nakatitig lang ang binata kay Marga. Nag-iba ang pakiramdam ng dalaga. Para siyang nakaramdam ng init sa pisngi at mahihinang kabog sa dibdib. Masaya at masarap sa pakiramdam. Iyon din ang dahilan kung bakit napabalik agad kinabukasan si Marga. Muli na naman niyang nakita ang mga kaluluwa sa tulay. Andun pa rin ang mag-iinang hinahanap ang kanilang padre de pamilya sa ilog. Higit sa lahat, andun pa rin si Manuel. Hinintay nga niya si Marga. Naupo silang muli sa tulay, nakaharap sa ilog at pinagmamasdan ang agos nito. Naisip ni Marga na tanungin si Manuel sa pagkamatay nito. Alanganing sumagot ang binata. Hindi naman namilit si Marga. Nabalot muli ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hanggang basagin iyon ni Manuel. "Dito ako namatay sa tulay na to. Naging libingan ko ng ilog na yan." Turo nito sa umaagos na ilog. "Bakit ka nagpakamatay?" tanong ni Marga. Malakas na napabuntong hininga si Manuel bago ipinagpatuloy ang kwento. "May naging nobya ako pero hindi ako natipuhan ng pamilya niya. Mahirap lang kasi ako. Pilit kaming pinaglayo pero gumawa kami ng paraan para magsama habang buhay. O mas tamang sabihin, magsama sa kabilang buhay." Huminto sa pagkukwento si Manuel na parang nasasaktan ito habang binabalikan ang naging buhay. "Nasaan na siya? Kasamang mo ba siya rito sa tulay?" tanong ni Marga. Umiling lang si Manuel bago sumagot. "Dapat makakasama ko siya sa tulay na ito habang buhay." Tumakas kami 10:00 ng gabi. Pumunta kami rito sa tulay. Naisip namin na ito yung magiging solusyon para hindi na kami mapigilan ng pamilya niya. Inisip naming tumalon sa tulay at magpakamatay ng sabay. Para sa kabilang buhay, hindi na kami magkakahiwalay. Nakita ni Marga ang pagsilay ng mga luha sa mata ni Manuel. "Pero hindi mo siya nakasama?" Mapait na ngumiti si Manuel sa tanong ni Marga. "Sabay dapat kaming tatalon dito sa tulay, pabagsak sa malulupit na alon ng ilog pero hindi tumalon ang nobya ko dala ng takot. Hinayaan niya akong mag-isang tumama sa mga bato sa ilog hanggang lunurin na ang katawan ko. Mula noon hindi ko na siya nakita. Ni dumalaw dito ay hindi niya nagawa. Lagi akong mag-isa kahit marami namang kaluluwa sa paligid. Malungkot ako. Napakalungkot. Nasa ilalim pa rin ng ilog na to ang mga labi ko. Nadaganan ng mga bato.
hindi na nakaahon. Malamig. Lagi ako nakakaramdam ng lamig. Kailangan ko ng kasama sa ilalim. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Manuel kay Marga. Hindi agad nakaimik si Marga. Tumitig si Manuel sa kanya, tila hinatak si Marga. Bigla na lang itong umuo sa gusto ni Manuel. Inalalayan ni Manuel si Marga para makatayo na. Magkahawak sila ng kamay at handa nang tumalon sa tulay. Salamat at may makakasama na, bulong ni Manuel kay Marga. Hindi pa rin makagalaw si Marga. Ramdam niyang malakas na kabog ng dibdib niya at alinlangan, pero hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya makaatras at makahindi kay Manuel. Akmang tatalo na sila nang biglang may 3 kamay ang humawak kay Marga para hilain siya paatras. Ito ang naging dahilan para makabitaw si Marga kay Manuel. Habang si Manuel naman, sa ikalawang pagkakataon, ay mag-isang nahulog sa tulay patungo sa galit na ilog. Doon pa lang parang natauhan si Marga. Napatingin siya sa mga humatak sa kanya. Nakita niya ang mag-iinang hinahanap ang kanilang padre de pamilya sa ilog. Hindi nakapagsalita si Marga. Nilapitan siya ng ina at saka binalaan. Huwag kang maniwala kay Manuel. Huwag. Naguguluhang nagtanong si Marga kung bakit. Nakikita mo ba lahat ng mga kaluluwa sa paligid? Karamihan sa kanila, pinaniwala ni Manuel na nasa kamatayan ng totoong pahinga. Siya ang umakay sa kanila para tumalon sa tulay na ito. Dahil ayon sa kanya, kailangan niya ng kasama dahil nalulungkot at nilalamig siya sa ilalim ng ilog. Hindi pa handa ang mga tumalon dito, pero minanipula sila ni Manuel. Kaya pare-parehas kami hindi matahimik at nakakulong na lang sa tulay na ito. Walang ibang ginagawa kundi maglakad, umikot at tumingin sa ilog. Halos maiyak na kwento nito kay Marga. Nang makabawi na sa pagkakabigla ay saka muling nagtanong si Marga. Kayong mag-iina, ano ba ang totoong kwento nyo? Nagtago ang 2 anak na lalaki sa likuran ng kanilang ina. Kami rin ay biktima ni Manuel. Pinaniwala niya kaming nasa ilalim ng ilog ang asawa ko. Malungkot daw at nilalamig. Hinahanap daw niya kaming mag-iina para magkasama-sama na kami. Matagal na naming hinahanap ang asawa ko at si Manuel ang nagsabing nasa ilalim ng ilog na to ang asawa ko. Pero sinungaling siya. Pinilit niya kaming tumalon kahit punong-puno ako ng alinlangan. Natakot ang mga anak ko. Gusto nilang tumakbo pero tinulak sila ni Manuel hanggang sa tumama ang mga ulo nila sa mga malalaking bato sa ilog. Dahilan agad para bawian sila ng buhay. At saka ako naman yung sumunod. Kusa na akong tumalon dahil wala na akong ibang dahilan para mabuhay. Akala ko magkakasama-sama na kaming pamilya pagkatapos nun. Pero nalaman kong wala rito sa tulay na to ang asawa ko. Niloko kami ni Manuel. Doon na hindi na napigilan pang umiyak ng mag-iina. Hanggang sa sumabay sa pag-iyak nila ang iba pang kaluluwang naging biktima ni Manuel. Awang-awa si Marga dahil ginamit ni Manuel ang kalungkutan ng mga ito para kitilin ang kanilang mga buhay. Napakaingay ng kanilang mga iyak.
Napatakip na lang ng tenga si Marga nang hindi pa rin humihinto ang matitinis at nakakalungkot na iyak ng mga kaluluwa. At makalipas ang ilang sandali, huminto na ang mga pag-iyak. Tahimik na ang paligid. Muli na namang narinig ni Marga ang agos ng ilog at mga nag-aawitang mga ibon. Pagtingin niya sa paligid, wala nang mga kaluluwa. Akmang aalis na sana siya nang mapadako ang kanyang tingin sa ilog kung nasaan bumagsak si Manuel. Andun si Manuel habang nakalutang sa ilog. Nakatitig sa kanya ng masama ang binata at sinabayan ng isang mapanuksong ngisi. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marga ng takot sa multo. Liham ng gabi.